Anong remedyo mo? Media. Yan. Baka sila pwedeng bumatikos. Kita nyo, nababatikos ng media. Yung ginagawa nilang illegal na abuso ng contempt powers. Diba? O, at tulad nun, si Zuleika Lopez, anong ginawa? O, di ba? Pinalaya na. O, marami nang pinalaya. Matino-tino lang dyan si Congressman Barbers. Ace Barber. Oo. Hindi naman pala masyadong matino kasi alam mo ang ginawa nito. Ha? Ano po ba namang sabihin sa NBI? Imbestigahan daw yung mga vloggers, mga nasa social media na binabatikos ang Quadcom. Haller! Alam niyo po mga kasama, Naisip ngayon? Boss Ace, alam kong ikaw talaga pinakadisente dyan. Baka nakakalimutan mo lang o naiwanan mo isang beses pagkatapos mo magsipilyo, parang pustiso. Naiwanan mo sa baso yung iyong decency. Sir, ang Quadcom po ay isang committee ng mababang kapulungan. Ang mababang kapulungan is composed of members of the House. Ang members of the House ay mga public officials. Ang ating saligang batas ay nagbibigay ng mga karapatan sa ating mga mamamayan na patikusin, punahin, pulaan, kahit loko-lokohin ang ating mga public officials. Huwag lang libelous. Meron po tayong batas ng libel. At meron ding cyber libel. Pag lumampas po sa bounds ng free speech ang isang mamamayan, pwedeng idemanda. Pero para sabihin mo sa NBI na imbestigahan lahat ng nagbabatikos, pumupula, nagkikriticize sa Quadcom, foul po yan. Ang ewan ko, wini-weaponize nilang NBI. Sinabi na ng ating Korte Suprema, ang mga public officials ay hindi dapat balat sibuyas. They should not be onion skin. Sumaba kayo sa public life. Kayo ay dati pangkaraniwang mamamayan. Kumbaga sa kwan hindi kayo napapansin, nagpapansin kayo. Tumayo kayo. Nagpakyut kayo, nagpasikat kayo, pinromote niyo yung sarili niyo bilang isang magaling na public servant. Tumakbo kayo sa eleksyon, nangampanya kayo, umikot kayo, kinamay-kamayan niyo yung mga tao, lumalabas kayo sa TV, sa radyo, sa social media, sa mga digital platforms. Naniwala na kayo ay magaling, nilukluk kayo sa mababang kapulungan bilang representante. That is the price you pay. Talagang pupunahin at pupunahin kayo. Parang boksingero yan Hindi ka pwedeng maging boksingero. Hindi ka pwedeng tumungtong dun sa ring at ayaw mo masuntok. Lalo na kung ang Quadcom, panay ang suntok. Panay ang banat nyo kay Pangulong Duterte, sa mga witnesses, pinakukulong nyo. Talagang pupulaan kayo dahil criticism of the official acts of public figures ay part and parcel ng demokrasya. Yan ay kasama sa checks and balances. Yan ay deterrent. Yan ay para mapigil ang yung tinatawag na abuso sapagkat may pumupuna. Kanya nga po, ang tawag sa media ay fourth estate. Sapagkat yan ang pumipigil. Kasi di ba, ang tripartite system of government tayo. May legislatura, may ekutiba, may hudikatura. Lahat yan pwede nating pulaan. Kasi nga, ang fourth estate, kasi yan tatlong yan, checks and balances yan Pag umaabuso ang executive, nandyan ang judiciary. Okay. Pag umaabuso ang legislative, nandyan ang executive, may veto power. Pag ang batas ay masyadong sa tingin ng Pangulo ay hindi karapat-dapat dahil ito ay masyadong mahigpit o hindi tama, pwede niyang i-veto. Hindi na magiging batas yun pag hindi niya nilagdaan, finito niya. Okay. Ganun po checks and balance para pag may lumalampas,
Pag may nagmamalabis sa kanyang kapangyarihan, may isang ahensya na pipigil. Ayun. Pero paano pag hindi ganon ka-epektibo ang pagpigil? Sapagkat kung ikaw po, katulad ng ginagawa namin, pag may abuso ang legislatura, kami po ay pumupunta sa judiciary. Pero, siyempre po, kailangan ng due process, kailangan ng hearing, hindi naman natin nasisisi ang judiciary. Medyo hindi po ganun kabilis ang remedyo sa judiciary. Anong remedyo mo? Media. Yan. Baka sila pwedeng bumatikos. Kita nyo, napapatikos ng media yung ginagawa nilang illegal na abuso ng contempt powers. Diba? O, katulad nun, si Zuleika Lopez, anong ginawa? O, di ba? Pinalaya na. O, marami nang pinalaya. Yan po ang role ng media. Kaya nakalagay sa konstitusyon, no law shall be passed abridging the freedom of expression or of the press. Ng press, ng prensa, ng media, or of the right of the people to peaceably assemble, to petition the government for redress of grievances. Ano pang hindi pwedeng pigilin? Yung pagtitipon-tipon ng mga tao, katulad ng mga pulis, hinaharang yung mga tao sa EDSA. Hindi naman pala nananakit, ano? Alin? Yung nagkagulo nga, saan ba yun? Hindi, yun yung medyo mga leftist organizations, yung mga tinatawag, yung iba siguro rin, Communist Front Organization, yun ang nakipagbugbugan sa pulis. Opo. Yung mga pro-Duterte, ay maayos naman, hanggang sigaw-sigaw lang yun, Ganun po yun, hindi nyo pwedeng pigilin yung. Kaya nga, sa ating bansa, may tinatawag na freedom parks, tulad ng Liwasang Bonifacio. Opo. May batas po tayo dyan tungkol sa freedom parks, hindi mo na kailangan ng permiso. Sapagkat when you ask for permission, to that extent, control ang iyong freedom to assemble, o freedom of assembly. Yan. Okay. So, yung ginagawa mo, Mr. Barbers, bawiin mo na yan, baka mawala ang bilib sa'yo ng maraming tao. Hindi lang naman ako bilib sa'yo. Pag may nakakausap ako, ang lagi sinasabi, si Barbers ang pinakamaayos dyan. Pinaka-decente dyan, hindi nang aabuso, mahinahon lang. Pero yung sasabihin nyo, kasi natatawa nga ako Alam mo, Jubes, minsan yung mga tao na nabibigyan mo ng poder, akala mo, mga Diyos-Diyusa na sila Eto example. Noong ako ang abogado nung ni Dargani at sa kaniling ko noong dun sa Parmali. Kamakailan lang ito. At ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Gordon. Okay. Oo. Sinabi ko, nag-criticize ko ang Senado, sabi ko ito'y kangaroo court. Bina-violate yung mga rights ng kliyente ko. Akala mo, sabi ni Gordon, binabastos mo yung committee. Pwede kang i-cite in contempt. Sabi ko, go ahead. Pero basahin mo muna, mag-aral ka muna doon sa ibig sabihin ng contempt powers ng Senado o any of its committees. Ang contempt power po ay nandoon sa Konstitusyon at saka nasa Senate rules ninyo. It should have been committed within the halls of the Senate. Pinatawag ka roon, dumalo ka, may ginawa ka na sa tingin nila ay contemptuous, iko-contempt ka. Hindi naman ako nasa Senado. Nasa labas ako. Hindi nyo ako resource person. Hindi nyo ako witness. Nasa labas ako. I was exercising my right to free speech. Tinawag ko kayong kangaroo court. Kahit gaano kasakit sa inyo yung sinabi ko, ay hindi pwedeng contempt. Kung tingin nyo libelous, demanda nyo ako ng libel. Dinitirayer ko siya. Demanda mo ako ng libel. Contempt. Hindi go ahead. Di magmukhang engot ka dyan, pinapakontempt mo yung taong wala naman not before. It should have been that contemptuous act should be committed before or so near the committee para ito ay hindi respetuhin. Tinitake ko siya, sabi ko, buwan-buwan, sinasabi ko yan sa X, yung Twitter pa dati. Gordon, kailan mo ako di-declare in contempt? Gordon, pinapaalala ko sa iyo, di ba may banta kang i-declare mo ako in contempt? Declare mo.
O, hindi niya ginawa. Siguro Nabasa nahimasmasan. Nahimasmasan siya. O na, may nag-advise sa kanyang abogado, hoy, declare mo yung contempt yan, tatawanan ka. Opo. Papa-aresto mo ako for exercising my freedom of speech. Go ahead, paresto mo ko. O, di lalabas ka, tawa ka. In the same way na, yung Lincoln Ong, nung dinesisyonan ng Supreme Court, sinabi, mali si Gordon sa pagpapakulong sa aking kliyente. O, di tama pala ako all along. O, ginawa na naman to ni Congresswoman Luistro. Meron pa siyang mga threat na, yung mga atake ni Atty. Topacio against the Quadcom shows that he's disrespecting. Parang sinasabi niyo, pakukontempt kita, di pa contempt mo, wala kang karapatan, wala kayong poder magpa-contempt sa criticisms against you. Now, knowing that, siguro, at tagal nila bago maintindihan yan, ano? Abogado pa naman si Luistro, medyo matagal. Akala kasi nila yung power nila absolute, at sila yung hari ng Pilipinas.